Hello, good evening. Welcome back to JB Tigihanan, or your engineering and chemistry tutorial. So sa gabing ito, patuloy nating pag-aaralan yung engineering mechanics. Meron tayong problem dito na isosolve, no? Practice. Ito po ang sabi, the forces F1, F2, ito yung F1, F2, and F3, all of which act at or on point A. So may point A ka, okay, of the bracket. So may bracket na kung saan doon nag-a-act yung mga forces na ito at point A. They are specific in three different ways. May pakanan na pataas, no, ito pataas na ganon, F1. Ngayon may pataas naman na dito sa left side, tapos may pababa rito. Sabi niya, specific three different ways. So sabi niya ngayon, determine the x and y scalar components of each of the three forces. So pinapahanap sa atin yung components. Ibig sabihin yan, yung kanyang component dito sa F1. Okay, hanapin natin. Okay, halimbawa, yung component niyan is itong F1, yung kanyang horizontal components. Ayan. Tapos, ito yung kanyang vertical components. Ito namang F2, ito yung kanyang component, horizontal. Okay, meron din siyang vertical component yan. Pataas din yan. Tapos, ito naman, yan, meron din yung vertical components at saka horizontal component na pupunta naman dito. Okay? Yung kanyang vertical pa ganyan. So, yan yung pinapahanap sa atin. Okay? So, let's move on. So, solution, the scalar component of F1 from figure A are F1 is equal to 600 cosine 35 degrees, and that is equal to 491 Newton. Sagot na kaagad, no? So, madali lang. So, ang tinutukoy niya ito, yung figure nito. Ginawa natin ng free body diagram dito sa page na ito at tinawag natin na A, B, at saka C. So, sineperate natin yung free body diagram. So, ang sabi doon, ito yung ating F1. So, ang kanyang component dito is no other than this one. F1X, F1Y. Okay, ito yung F1X, F1Y. So, ibig sabihin, yung kanyang vertical components is F1Y. Yung kanyang horizontal component is F1X. Okay, so ngayon, kapag given tong angle, kukunin natin tong force na to. So that would be equal to to cosine, adjacent side yan eh. So ang cosine mo, di ba, theta is equal to F1X over F1. Ano yung F1? Yung hypotenuse. Okay, so yun yung ginawa niya doon. Okay, going back to that slide. Ayan, ito siya. So nakuha na kagad natin, So madali lang yan. Balikan nyo lang yung trigonometry
and reviewin nyo lang so that you can get it. So ito ay horizontal component to. Okay, so F1x yan. So ang F1x mo is equal to cosine, di ba? 600 times cosine 35, then you will have 491 newtons. Yung F1y, yung vertical niya, is equal to 600. Yung 600 mo, yan yung F1. Times sine 35 degrees. So, 344 Newton ang sagot. Okay, on the same way, itong ating F2. Yung F2 natin, ayan siya, ito, sa B. So, dito siya sa left side. Okay, going to the left side. Buburahin lang natin itong mga nilagay natin dyan para malinis tingnan mo. So, going to the left side siya. Tapos, wala na siyang binigay na degree, no? Angle. Pero, nagbigay siya ng sukat na pwede natin gamitin instead of 35 degrees. Nagbigay siya ng numbers na yan. 3 at saka 4. 3 vertical, 4 yung horizontal, and then you have hypotenuse here, 5. Ito, 5 yan. Okay? So, masyadong maliit lang para isulat yung 5. So, yung fx mo, itong f2x, negative ang kanyang direction, at itong f2y, vertical. Okay, tandaan nyo yan. Babalikan natin to mamaya. Sorry. Okay, going back here, yun na nga yung ating in-explain kanina. So, your fx horizontal, ito, is equal to negative 500, 4 over 5. 4 over 5. So, that is equivalent actually sa cosine. And that is actually equal to negative 400. Negative po yan. 400 Newton. So, ang ating F2y, positive yan, is equal to 5. Since na vertical yan, so 3 over 5. Okay? And pindutin nyo yung calculator niya, pasok nyo yung mga value na yan, you will get positive 300 Newton. Okay, so let's move to the next slide. So meron tayo rito. So ang ating focus dito is ngayon ay dito na tayo sa F3, di ba? So ang F3 natin, ang bumababa niya itong F3y, yung vertical mo bumaba. So dapat negative yan. Kasi may sign tayo, depende sa kung saan ang direction. Pag ito yung x and y mo, okay, 0 yung gitna, ito yung x mo. Okay, pagka y, positive, pataas. Okay, pagka x, positive din, pakanan. Kanan ka dyan, positive. Pagka dito ka sa side na to, yung y mo, pababa, so negative dito. Pagka ang x mo is going this way, ang x mo is negative. Okay, so in this case, pababa yung y, so negative dapat yung f3y mo. Tapos itong f3x is bakanan. So we have an angle
Ngayon, makukuha natin yan using this, yung 4.4 meter. Okay. And using this 0.2, we can get the alpha 5 or alpha 5, not alpha 5 but sine alpha, cosine alpha. Okay. So, ito po yung sagot. If 3x, so pakanan to, positive. So, if 3 times sine alpha, ang sine alpha mo is 26.6 degrees, then crank into your calculator, you will get positive 358 Newton. Pagka kukunin mo yung vertical components mo, F3y, that is F, negative sign yan kasi pababa siya. Okay, pababa. Ayan o. Ito yung direction, pababa. No? Ayan. Pababa yung direction galing sa 0. So, negative yan. Okay, yung negative na yan, sign lang yan kung saan papunta. Para may idea ka kung siya ba ay pababa ng y, pakaliwa ng x, o pakanan ng x, o pataas ng y. Base rito siya. Yung 0 point, yung nabura ko dito sa point of intersection ng x and y. We call it reference line, and that the value there is 0. So, transfer natin negative 800 times cosine 26. That is negative 716 Newton. So, ito po yung mga components ng scalar. At yan po ang ating solution. Okay? So, ang technique lang, laging dapat mayroon kang component ng x and y kung ang force mo is na binigay is resultant. O resultant, ibig sabihin nakaganyan. Nakaganito. Nakatagilid, may angle siya. Hindi siya vertical, hindi siya horizontal. Okay, there is always an angle. At nakita natin dito, minsan ang binibigay diretsong 35 degrees. Minsan naman magbibigay ng ganyan. Okay? Ang parang slope gradient. Minsan naman yung mga sukat. Okay? Ang ibibigay. So, we will use those para makuha yung angle pa rin. Okay, angle. In this case, ginamit natin itong gradient, yung 3 and 4. Okay, para makuha yung angle dito. Diba? In this case, ginamit natin yung 0.4 at 0.2 para makuha yung angle dyan. Okay, dito. So, yun lang po. Thank you very much. If sa tingin po ninyo, nakakatulong itong video na to, nagustuhan po ninyo, please do like and share. At pakisubscribe na rin po. Salamat. God bless. Bye.